isang pambihirang pelikula ang ilalabas, mga sangkay, na mapapanood ng buong mundo. Pero may problema. Ayon po sa direktor, mga sangkay, ng pelikulang ito, hinahadlangan daw po sila ni Satan at ng buong kampo ng kadiliman. Ngayon ang tanong, ano ang meron sa pelikulang ito? Bakit ganong katindi ang pagnanais ni Satan na hindi ito mapanood ng maraming tao sa buong mundo? Hello guys, what's up? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel, Sangke Revelation, kung saan dito lamang po natin pinag-uusapan ng patungkol po sa mga nangyayari sa ating mundo related po sa Bible prophecy. Ngayon mga sangkay, tingnan po natin ngayon itong tungkol po sa isang pelikula ni Mel Gibson na talagang namang nakakapangilabot. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe dito sa ating YouTube channel, kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng topic, kapupulutan po ng kaalaman at aral, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon mga sangkay, tingnan po natin. Nagsalita nga po itong si Mel Gibson. Actually, napag-usapan na po natin ito nakaraan, pero ito yung kanyang babala, mga sangkay, sa kanyang screenwriter. Ayan. Mel Gibson warned his screenwriter, Satan is going to come after you. Kasi nangyari na nga po yan sa kanila nung The Passion of Christ. Ito kasing pelikulang to, ang title po niyan, mga sangkay, ito na po yung sequel ng The Passion of Christ. At ito na po ay The Resurrection of Christ. At matindi daw po ang nilalaman ng pelikulang ito. Marami daw pong tao ang mamumulat muli sa malaking katotohanan tungkol po sa nag-iisang Diyos na si Jesus Christ. Ngayon, mga sangkay, sabi dito, screenwriter Randall Wallace, who wrote Braveheart and Hacksaw Ridge with Mel Gibson, revealed this week that Gibson told him in 2016 when Wallace first proposed a sequel to The Passion of the Christ. Sabi dito, Satan's going to come after you. Nakaraan nga mga sangkay na pag-usapan po natin ang tungkol po dito na sobrang tindi daw po talaga ng spiritual battle, nila Mel Gibson tungkol po sa the resurrection of Christ. Matindi daw po talaga kasi nakipag-battle sila kay Satan. Kasi itong pelikulang ito talagang magpapamulat sa maraming mga tao tungkol po kay Jesus Christ at ano ang ginagampanan nito sa buong mundo sa panahon po natin ngayon, at ano po ang ginagawa ni Satan up to now. Ayon po dito, Gibson then set the conditions for making it. Sabi dito, if we do this, it can't be for the money. So, nung kinumbinsi si Gibson, ang director nito, nagagawa sila ng sequel ng The Passion of Christ to The Resurrection. Sabi po ni Gibson, ito ang condition natin. Gagawin natin ito. Kung gagawin natin ito, hindi para sa pera. And it can't be to get back at people and that we have hated us or wronged us. So ito po yung kondisyon. Mga sangkay, alam nyo kasi sa pelikula, alam naman po natin na kaya po gumagawa ng mga pelikula ang maraming mga direktor. Kasi gustong kumita. 'Di ba? Gusto nila magkapera. Pero ito mga sangkay, kung gagawin daw po natin, hindi para kumita ng pera. At hindi daw po para balikan
ang mga taong galit sa atin o nag-isip sa atin ng masama o nagkamali sa kanila. Alam niyo yung sagot ni Wallace, ang screenwriter? Wallace answered, "Amen to that." Grabe, no? Medyo nakakilabot pang sagkay, no? What followed, Wallace says, was a beautiful conversation about grace. Grabe. Sobrang malalim daw po talaga itong mga sangkay, itong lalabas ngayon na The Resurrection of the Christ. Kasi nag-research po sila ng mas malalim. Kumuha po sila ng mga iba pang reference mula po sa isang na-preserve na Bible na hindi dumaan sa matinding persecution. Doon po sa Africa. Kasi itong Biblia po natin, mga sangkay, matindi po ang persecution at grabing pagnanais na mabura yan. Kaya may mga nabawas po doon, kaunti. Then, yung isang Bible daw po na nasa, nandoon po sa Africa, nahanap po nila mga sangkay, yun daw po yung kompletong nilalaman. Sana magkaroon po tayo nun, no, mga sangkay. Na-preserve po yun. At hanggang ngayon, nandoon po yun at marami daw po mga information ang mayroon doon, mga sangkay. Talagang nakakagulat at nakakapangilabot. The two men have been building the resurrection of the Christ ever since. It arrives in 2027. So sa 2027, abangan nyo na yung the resurrection of Christ. Isa po ako sa manunood dyan, guys. More than 20 years after the Passion became the most successful Christian film ever made, funded by Gibson alone after every studio refused it. Kasi mga sangkay, yung The Passion of Christ, yung first na ginawa nila mga sangkay, talagang inano yun. Grabe yung persecution dun. Inipit sila. Hindi pinondohan. Wala pong nilabas mga sangkay na tulong ang Hollywood. Actually, ayaw po nila. Kahit ito po ngayon mga sangkay, ayaw po nila. Kahit yung bumida po na ito, no? Sa Jesus, pinersecute. Nawalan ng trabaho, nawalan ng mga endorsement, nawalan po ng lahat mga sangkay. And we all know naman sino ang nagpapatakbo sa Hollywood. 'Di ba? Alam po natin mga sangkay kung sino ang nagpapasikat sa mga yan. Walang iba kundi si Satan na gumagamit ng mga makakapangyarihang tao. So, grabe itong babala mga sangkay ni Mel Gibson. Ito po yung screenwriter na si Randall Wallace. Grabe, no? Ganun po katindi mga sangkay itong lalabas na movie patungkol po sa The Resurrection of the Christ. And this is very, very interesting movie na kailangan po nating mapanood. Kung gusto po natin na lumalim ang ating faith kay Jesus Christ lalo, then watch that movie. Sa mga taong nagdududa, nag-iisip pa about kay Jesus, then watch that movie. Alright? So, ganun po katindi. Ulitin ko, nagbabala itong si Mel Gibson sa kanyang screenwriter na si Wallace na may paparating sa kanya. Ito ay si Satan. Pagkatapos nilang ilabas itong napakatinding pelikula na The Resurrection. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalilimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.